So this guys is the Husqvarna Smart Villain 200. I know it says here na 401 pero minodify lang yan ng owner, no? And yun, speaking of modifications, i-share ko sa inyo kung ano yung mga parts and accessories na nilagay na ng owner dito. And I'm also gonna share my riding impression with this bike. Let's go! Shoutout pala kay Brother Vincent Dadao. Salamat brother sa pagpapairam ng motor mo. And for the specifications naman guys, hindi na natin siya masyadong pag-uusapan or hindi tayo mag-deep dive sa specs niya, no? Since I think familiar na rin naman na kayo sa Husqvarna, no? This is actually owned then by KTM. Shared engine sila ng Duke 200 pati ng RC 200. Okay, so for the ride height guys, I think this is around 835mm, so medyo mataas siya, no? And sa pagkaalam ko ay in-adjust pa to na may-ari, tinaas pa niya since matangkad yung owner nito guys. So ang height ko ay 5'5.5", 5'6", and papakita ko sa inyo kung ano ang tindig ko kapag inupuan natin to. Ayan, so kaya naman siya sa height ko na 5'5", 5'6", pero tayo ay naka-tiptoe, nakatingkayad tayo. And since medyo mabigat din yung bike, no, at saka top heavy siya, nasa taas yung kanyang bigat, mas ramdam mo yung bigat niya, no, lalo na kung naka-tiptoe ka at nakahinto ka. Pero yun, kung nasa 5'5 o 5'6 kayo, kaya naman siya. So pag-usapan natin ang mga modifications na ginawa na sa motor na to guys. Start tayo sa exhaust. So ang gamit niya guys ay Yoshimura, and I think this is an R77 canister, no? At ang piping niya guys ay ito. Yan, so hindi siya full system, hanggang dito lang siya, kumbaga mid pipe lang. Pero pagdating dito sa header papunta sa makina ay yung stock piping yan. Yan, so sound check natin. So meron siyang deep bassy sound pero hindi siya ganun kaingay actually. Bassy lang talaga tsaka tahimik lang, no. Hindi siya yung nakakabalaho na tunog. Next naman guys ay sa kanyang MDLs. So I think ang brand nito ay Future Eyes, tama ba? So testing natin siya. Yan yung yellow. Yan yung parang high. Tapos ito combination. Then balik sa yellow. And then meron din siyang blinking function. Yan. Sa compartment naman guys, gumagamit siya ng Ride and Walk na tail bag. Hard top to na tail bag. And ang ganda nito guys, actually, akala ko nung una top box kasi naka-bracket din siya. Naglagay siya ng Motovwolf bracket. Ayan, oh. So malaki din siya and kasya daw ang full face helmet dito. So I think kapag in-expand pa itong zipper na to pag binuksan mo, kasya daw ang full face helmet dito. So try natin. Ayan. Ayan. So kasya guys. Full face helmet. Kasya sa loob. Naka Evotech na sliders din guys. At may rubber ducky dito. PIAA na horn. Yan, ito sa kabilang side. Evotech slider, tsaka PIAA na horn. Testing natin. Aftermarket na visor right here. Carbon design siya. And bumagay din sa itsura ng bike, no? And may ring sticker siya nilagay dito na color blue. Aftermarket signal lights. LED na siya guys. Also at the back. Ayan siya. Medyo mabilis lang yung pag-flash niya. Baka hindi siya nagpalit ng flasher relay, no? Kaya ganyan siya kabilis. Pero yun nga, LED na siya. Okay, sa handlebars naman, naka-carbon design na handlebar protector. And also naka-bar end mirrors din, pero hindi niya kinabit sa bar end. Dito siya nakalagay sa lever guard. Ayan, no? Aftermarket na handle grips. High IDES to, I think. And naglagay siya ng, ano ba tawag dito? Yung throttle support, I think. Ito yung switch nung MDLs, nung Future Eyes. And may bell siya dito guys. Motovolf na phone holder / wireless charger. Pero pwede rin kayo mag-charge ng hindi wireless. So meron namang saksakan ng cable dito yan sa ilalim. Yan. Aftermarket levers na rin. Yan, adjustable na siya. Brake lever and clutch lever. And another special thing about this bike guys is meron siya ditong Fuel X Pro Plus fuel controller. So kung familiar kayo guys sa mga power commander or yung mga piggyback ECU, no, na kino-connect sa stock ECU natin para ma-manipulate or ma-adjust nyo yung fueling na motor nyo. So ito yun guys. I think ito yung para sa mga KTM engines, no. Ito yung module na compatible sa kanila. So ang ginagawa nito guys ay dinadagdagan niya yung fueling kapag pinindot nyo itong plus sign.
or binabawasan niya. Depende sa pangangailangan ninyo. And pwede na siyang i-adjust anytime. So halimbawa, umaandar kayo, pwede nyo dagdagan yung fueling para let's say gusto yung maramdaman yung mas magandang acceleration, ganyan. So magdadagdag lang kayo dito or magbabawas, depende sa pangangailangan nyo. So sobrang solid yan. Astig. Sa tires guys, gumagamit siya ng Pirelli Scorpion Rally. So dual sport tire siya ng Pirelli and bagay na bagay sa aesthetic ng motor na to, no? Yung pagka dual sport vibe niya. And ang size nito guys sa harapan ay 110/70. Sa likod naman ay 150/60. Also paddock stand spool. Since walang center stand ang motor na to guys, so kailangan mo talaga nito para makapag-maintain ka ng chain mo, palit ka ng gulong or things like that. Front axle slider meron din. Yan siya, hindi ko lang sure kung anong brand pero additional protection din, no, in case na dumulas ka. Yan, so may ganyan siya. Aside dito sa Evotech sliders niya. Naglagay din pala siya ng cover dito sa rear suspension niya guys for additional protection sa dumi at sa putik. So part din ng aesthetic guys ng Smart Villain is yung naka-separate yung mudguard niya dito sa taillight, dito sa ibabaw, no. So mukha siya naka-tail tidy pero may mudguard pa rin siya. Stock yan guys. At nandito na rin yung plate number niya sa baba. Ayos din, ganda ng forma. May Transformer logo dito sa engine cover at dito sa gas tank. So ano ba to? Autobot o Decepticon? So yun, very touring setup itong Husqvarna Smart Villain ng tropa natin, no? Parang ready siya pang long drive. Kompleto meron siyang MDLs, meron siyang windshield. Yan, di ba? For navigation, lagay mo na yung phone mo dito. And hindi ka malolobat since pwede mo na siya i-charge. Tapos ready lagyan ng gamit dito sa tangke. Merong malaking tail bag dito sa likod, sliders and dual sport tires. And I think ang huling biyahe ni Vincent dito is sa Bicol guys. Bumiyahe siya ng Albay gamit ang Smart Villain na ito. So talagang long ride capable siya. And sinetup niya na pambiyahe talaga. Labas naman tayo guys and testing natin sa kalsada. Let's go! Okay, let's warm it up. Okay, let's go. Sana hindi umulan. Yeah. Ay, ang taas talaga. Pero kaya naman guys. So yun, first impression, yung ride height talaga. Nadibago ko kasi itong GSX natin guys, mababa seat height nito nasa 785 lang. So para sa mga hindi katangkaran, saktong-sakto siya. Anyways, let's go. Labas tayo. Tahimik na talaga yung exhaust no. Ayan o, basic lang talaga. Ganda ng tunog. Side stand down. Alright. Okay, so mababa yung adjustment ng clutch niya guys. I think ito yung preference ni Vince, no, yung owner. Anyways, adjustable naman siya, so pwede kong i-adjust yan mamaya. Pero when it comes sa clutch, malambot siya. Hindi siya nakakangalay. Yan, kahit hawakan mo lang na siyang ganyan, hindi ka mabibigatan. Kayang-kaya siya. Adjust ko lang sa salamin pala. Okay. So ang isang napansin ko dito guys is yung lapad ng handlebar niya. Sobrang komportable siya, no. Kumbaga talagang bukang-buka yung kamay mo at hindi ka nakasubsob, kaya talagang relax na relax ka lang. Sabay mo pa nung pwesto mo rito sa seat na tama lang yung distansya. Kumbaga relax ka lang talaga. Parang panturing nga talaga to. Sarap niya gamitin actually. Feeling ko kahit ibiyahe mo to ng malayuan, hindi ka basta-basta mapapagod sa motor na to Relax lang talaga siya. Malakas din guys, torquey siya. Kahit sa mababang RPM ka pala mag-umpisa, mga 4,000, 5,000, pag piniga mo, binibigay niya talaga. Ayan dito, kitain ng Antipolo. Testing natin siya pa ako, no? Maganda yung torque niya, maganda yung tulak niya. So siguro may kinalaman din guys yung fuel controller na nilagay niya, no? Itong Fuel X. I think nasa mode number 7 yata ito. Ay, teka lang, may gumagawa sa kalsada. Okay, testing natin ulit. Second gear acceleration. Maganda guys. Sarap surprisingly guys, sa twisties ang sarap
tinalak niya yung banking. Hindi ko na-expect yun kasi naka dual sport tire siya, di ba? Pero okay siya, it handles the twisties ng okay. Maganda siya iligo. And yun nga, kung nakita niyo yung acceleration guys, ang ganda ng bigay ng power niya, no? Kasi kahit mababang RPM pa lang, basta tinwist mo yung throttle, bibigyan niya yung acceleration na gusto mo. Again, yun nga, baka naging factor din itong kanyang fuel controller. Alam ko merong 10 mode or 10 options. I think ay nasa mode number 7 siya, no? So medyo medyo nasa lampas konti ng gitna, kumbaga. And try nating dagdagan, pindutin lang natin. Okay. Ayaw, kung nakita nyo guys, nag-blink siya. Kung ilang beses yung blink niya, bibilangin nyo lang, tapos sa dulo nun mag-iilaw siya ng mahaba, confirming kung nasang mode kayo. So kanina I think nag-blink siya ng 8 times, tama ba? So pinindot ko, o 7. Try natin dagdagan pa ulit. Ayan. Okay, so I think 10 beses siya nag-blink, tapos nag-hold ng matagal na confirm. So ito yung max na setting ata, number 10, yun ata yung max. So testing natin to. Ayun, so mas tumulak na siya guys. Mas, alam niyo yun, mas kakajutin ka niya, mas may puwersa siya, in short. So yun yung nagagawa dito guys ng fuel controller. Pwede mong i-adjust yung fueling ng bike mo as per needed, depende sa pangangailangan mo. Ang galing din kasi kung halimbawa gusto mo medyo tipid mode ka lang, edi ibaba mo lang yung fueling mo, bawasan ng konti para hindi ka ganun kalakas sa gasolina, no? So bawasan lang natin siya. Ayan, so binalik ko lang sa mode number 7. So ito daw yung pang daily lang, kumaga pang dito lang. Anyways, yun nga, performance wise ang ganda. Sarap, lakas din. So iba rin talaga yung hatak ng 200cc guys, no? Kahit medyo mabigat yung motor, nasa heavy side siya, kayang-kaya niyang buhatin at kaya-kaya niyang hilahin yung motor, no? Ibigay yung acceleration na kailangan niyo dahil dun sa additional na displacement, no? As compared sa mga 150cc na bikes. So anyways, this is a good bike guys. Ang ganda niya, ang ganda pumreno actually. And if I'm not mistaken, dual ABS to, harap likod. Ang lambot ang preno niya at talagang kampante ka, no, na mababa yung chances na mag-slide ka since yun nga, ABS siya, magkabila, harap likod. Ang traffic dito ngayon, balik na lang siguro tayo. Makibuelta lang tayo dito. And yun guys, naririnig nyo ba yun? Yan yung signature ng KTM na tunog ng fan niya. Kahit sa Duke 390, RC390, ganyan din. Pero I don't think nag-overheat naman yan pag ganyan. So talagang natural lang siya na malakas yung tunog, maingay yung fan, no? Normal pa rin naman yung temperature natin. Anyways, balik tayo pababa guys. Surprisingly guys, maganda siya sa liguan, nagulat din ako doon. Hindi ko na-expect na okay pala sa cornering din itong Smart Villain 200. Yun nga, no, kahit hindi siya naka sport or road tires, naka dual sport siya, okay pa rin, maganda pa rin yung kapit niya. And pati yung overall handling ng bike, maganda siya. Sumusunod siya kapag pinabanking mo. Talagang humihiga din siya, no? Napansin ko lang din guys na medyo short ang gearing niya, no? I think stock pa rin ang sprocket nito. Hindi pa naman yata niya ginalaw. Pero yun nga, short yung gearing niya, mabilis siyang umubos ng RPM. Pero lakas ng arangkada niya at the same time. So yun, talagang I guess sinetap to ng Husqvarna or ng KTM for good acceleration talaga, lalo na sa mga stop and go traffic situations. Pero sa top speed naman, hindi na natin susubukan yun guys. Number 1 ay hindi sa akin itong motor, parang hindi naman na para malaman kung ano yung top speed, no? Hindi naman siya importante. What's important is yung usability, no? Yung pag ginagamit mo siya pang daily sa mga gantong situation sa kalsada natin, kamusta siya? So far okay siya. Hindi naman mainit sa legs yung buga ng fan. Hindi ko lang sure doon sa mga bigger brother nito, no, yung 390. Pero itong 200, okay naman siya, komportable naman.
Sa fuel consumption naman guys, hindi ko pa siya nasusubukan. After ko magpa full tank ulit, update ko kayo kung ano yung naging konsumo ko dito sa motor na to. Based din sa aking riding habits, no. Yeah, I like this bike. Parang kasarap nga yung pambiyahe nito ng mga Baguio or Bicol, gano'n. 200cc, hindi siya ganun kalaki, pero I think sapat na. I mean, yung sa atin nga 150 lang, eh okay na ako doon, may pambiyahe kahit malayuan eh. Pero ito, bigger displacement at mas komportable yung stance niya. Mas mataas nga lang, no, pero kumbaga yung ergonomics niya ay okay na okay pang long ride. Especially at sineta pa ni Bro Vincent to ng ganito, parang talagang ready kang bumiyahe. Lahat ng mga kailangan mo nandito, malubad ka, meron kang wireless charger, lagay ng gamit sa likod, pwede ka malagay ng bag dito sa harap, and I think pwede pa nga yata lagyan to ng saddle bag kung di ako nagkakamali dito sa bracket na to. So this is a good touring bike para sa akin. Ganda siya, solid. Nakakatuwa talaga guys, ang sarap niyang gamitin sa twisties. Hindi ko na-expect. Lumiligo din siya. Ayan o. Sarap. Diba? Okay din. Hindi nga lang kasi aggressive na mga sport bike or sport naked kagaya na sa atin. Pero at least may ganun siya, no? Kumbaga may ibibigay siya pagdating sa twisties. Ang ganda humatak. Singit sa traffic. Kaya ba? Uy, kaya. Okay, so that's it guys. Papakarwash ko lang itong motor na to and then back to the home base na. Yeah, pakarwash tayo. Ay. Alright, so I hope nag-enjoy kayo guys, and I hope you like and subscribe to my channel. Take care and God bless. Bye bye.